Magandang araw at ngayon i-unbox natin itong aking bagong Valiton GP50. Ito ay isang upgrade mula doon sa ating GP5 na ginawa natin ng video noong nakaraan. Nagamit ko rin siya for almost 1 week pero nag-decide na ako agad na palitan siya after ng isang gig dahil sa maraming reason. Ang unang-unang reason at pinaka-importante para sa akin kasi yung controls. Hirap kasi ako na gamitin yung GP5 sa live dahil sa pag-control ng mga parameters kapag habang tumutugtog ka. Kailangan na lagi naka-open yung application mo, yung Valiton Suite kasabay nung pagtugtog mo para makapag-adjust ka ng sounds, ng mga effects doon sa mismong GP5. So kaya naisip ko na mag-upgrade agad dito sa GP50. Titignan natin yung physical appearance niya at syempre yung controls na nandito sa loob ng Valiton GP50. Okay, buksan na natin yung ating box. Ayan. May mga kasama yata ito na mga accessories. Hindi ko lang alam kung ano. Pero yan, naka-plastic pa siya. Ano ba yung laman ng box? Cable, meron tayong USB cable. Ayan. At yung ating user guide na hindi naman natin binabasa. So ito na yung ating GP50. May kabigatan din siya. Yung kanyang build ay metal lahat. Yan. Tapos ito yung kailangan natin syempre, yung kanyang foot switch. Hindi gaya dun sa GP5 na isa lang yung foot switch na meron yon. So ang ginagawa niya lang is para sa tuner at syempre yung mag-patch up. Bukod doon wala na. Dito sa ating GP50, marami tayong mga controls dito. At iisa-isahin natin yan mamaya. Andun pa rin yung parameter niya na knob. Para i-power yung ating GP50, kailangan lang natin i-press yung save at yung global ng sabay. Yan. Bubukas na yung ating GP50. Then meron tayo mga controls na nandito, yung ating parameter. Nandyan. Pwede tayong mag-select ng mga patches natin gamit yung ating parameter. Then, yung ating foot switch din, pwede natin gamitin siya pang scroll ng mga patches. Down. Up. Yan. Ito yung wala dun sa GP5. Then, sa bandang kanan, meron tayong 4 na buttons na makikita dito. Yung save, yung exit, / Bluetooth, then yung global natin, and dito yung lahat ng mga settings. Then yung drum. Tapos meron tayo ritong 3 na knob. Pang-pihit natin yan or pang-adjust natin ng mga parameter. Then ito namang ating mga foot switch. Bali marami siyang function. Pwede siyang tuner. Yan. Then exit lang. Kapag diniinan natin to, pwede siyang maging stamp mode. Yan. Nakikita nyo namamatay yung mga effects na naka-assign sa kanya. Bali dual yan. Sa GP5, isa lang ang pwede nating magamit. Dito pwede na 2. Yung sa left, pwede ka rin mag-assign dyan ng ibang mga effects. Dito. Ganun din. Then yung ating, yung left side naman is pwede nating gamitin as top tempo. Yan. Kita nyo nagbi-blink. Nakikita yung BPM, magbabago yan once na umapak tayo dito sa ating foot switch. Yan, para yung tempo nung delay, pwede nating makontrol yan. Then para mag-exit, hold lang natin ulit yung ating pedal. Dito naman sa global natin o yung settings, makikita natin dito lahat ng mga pwede nating i-edit. Andiyan yung input, output. Then sa baba niya, yung corresponding na mga parameters na pwede nating pihitin. Gaya ng input na yan, meron siyang input level at yung option natin para sa cab mode. Pwede nating i-on at i-off. Then pwede tayong pumili ng input level natin. Yung sa akin naka 7 dB. Then USB audio, pwede ka yata ritong mag-play ng mga music. Pwedeng gawing backing track siguro. Hindi ko pa masyado na-explore tong na to, USB audio. Then pwede tayong mag-calibrate ng ating expression pedal. Pwede tayong mag-connect dito. Next naman is yung ating foot switch. Yung mode niya, yung stamp mode o yung pwede mong patay-patayin yung mga effects na i-assign mo.
Then, bypass mode naman. DSP lang, tsaka analog lang naman ang pagpipilian mo. Next ay yung expression, tsaka yung foot switch. Meron tayong option, yung mode natin, yung dual FS, single FS. Then, sa display naman, meron na naman tayong brightness nandito na naka number 3 na. Tsaka yung display time. Then, MIDI. Ito yung gusto kong i-explore dahil syempre, gagamit tayo ng MIDI controller. Kasi gagamit tayo rito ng MIDI controller. Pero hindi ko pa alam pa paano pagaganahin dito sa GP50. Sa GP5, napakadali lang i-set up nung MIDI controller na yon. Dito hindi ko pa nasusubukan. Next naman natin yung auto cab match. Pwede nating i-on or i-off. Pero yung default niya is naka-off lang. Then, factory reset, tsaka yung about dito sa ating GP50. Exit. So, yun lang naman yung laman ng ating global. Nandiyan lahat ng settings na nakikita rin natin sa ating phone. Para mag-connect tayo ng ating phone, yung ating application, yung Valiton Suite. Long press lang natin tong exit button. Yun, lalabas yung icon na yon ng Bluetooth. Then, sa phone naman natin, connect natin yung ating Valiton Suite. Yan. Select lang natin yung ating GP50. Yan. Ganun lang kabilis mag-connect nung dito. Nung kanyang application. Yan. Same lang to nung sa GP5, wala namang pinagbago. Kumbaga, ang mga binago lang dito, parang same engine din siya. Kung ano yung laman ng GP5, andito rin sa GP50. Mas madami lang controls at mas madaling gamitin sa live. Yun lang naman yung reklamo ko nung una dun sa GP5, kaya ako siya pinalitan ng GP50. Dahil na-try ko na siya sa live gig at napakahirap. Kung hindi rin lang nakabukas yung application mo, mahihirapan kang gamitin sa live talaga yon. Mas okay siya pang recording lang siguro. Pero kung sa live, napakahirap. Kung mag-a-adjust ka ng mga effects mo, ng volume, kailangan dito ka pagagamit sa application niya. So same lang naman din yung nandun sa GP5 dito sa application niya. Meron din tayong drums. Andiyan din yung global, yung kaninang in-explore natin, yung mga settings nandito. Pero dito may mga option tayo sa recording, sa USB settings natin. Andito yung sa left niya, pwede tayong mag-set ng wet and dry. So, ibig sabihin, kung ginamit mo itong dalawa na to, na input, nag-record ka, yung kabilang channel niya ay wet. Ibig sabihin, kung ano yung kung ano yung effects na nandito na ginagamit mo, yun ang i-record niya. Then, yung kabila naman na channel ay dry. So, pwede ka mag-reamp doon. Pwede mong lagyan ng ibang effects na kung meron kang mga VST, mga plugins, pwede mo siyang lagyan. So, para makapag-mix ka pa ng mas magandang tunog ng gitarang hinahanap mo. Then, dito naman, sa baba, yun din kanina, yung pinuntahan din natin, yung function ng foot switch, kung anong gusto mo, kung patch ba, or stomp. So, yun lang naman din ang laman nito nung ating application. So, dito sa GP50, para makapag-edit tayo ng ating tunog, halimbawa ang ginagamit natin sa live, pwede tayong mag-press dito sa ating parameter. Yan. Tignan natin kung ano yung mga effects na naka-on. Dito sa grade pedal, yung amp naka-on, yung cab, EQ, delay, at reverb. Yan. Yun yung mga naka-on sa kanya. Ngayon, para i-edit yan, piliin mo lang kung ano yung effects na gusto mong i-edit. Halimbawa, itong amp. Nasa baba niya yung mga pwede mong i-edit. Yan, gaya ng effect, ng foot switch. Tingnan pa natin dito kung ano yung pa yung laman niya. Yan, yung gain, yung presence. Para makapunta ka doon, tignan mo lang yung gilid niya. Exit muna natin. Yan. Halimbawa, yung kanina, yung amp. Yan, itong amp, makikita mo,
may makikita ka ron na isa pang dot. Pag merong ganyan, ibig sabihin meron pang kasunod na menu. Press mo lang to once. Yan, lalabas yung ibang mga pwede mong i-edit. Puntahan natin yung ibang effects gaya ng delay. Yan, makikita mo yung mix, yung time, yung feedback. So para naman mag-assign tayo ng foot switch, halimbawa gusto mong i-on or i-off yung isang effect. Puntahan mo lang yung gusto mong effect. Halimbawa itong delay, tapos pili ka lang kung saan mo siya gustong i-set, sa FS1 or sa FS2. FS1, ito yon. Ito yung FS2. Yan, lagyan sa FS2. Then, sa reverb, FS2 rin, pwede natin siyang i-off. Gusto mong always on lang yung effects mo, off mo lang siya. Pero kung gusto mong i-assign, yan, lagyan sa FS1 or sa FS2. 99. 99 na, tama, 99 niya na presets. Tapos meron tayong mga blanco na preset mula sa number 55. Yan, wala pang pangalan. Yung huli is yung 54, yung finger acoustic. Ang kasunod na nun ay blanco hanggang 99. So, marami-rami tayong mga pwedeng i-save na mga edit natin na mga patches. So, bali, unboxing lang muna yung gagawin natin. Hindi tayo mag-testing ngayon ng ating tunog. At sa susunod na video natin, gagawa tayo ng ating mga patch, yung ating gagamitin para sa live. At hanapin ko rin yung paano magagamit yung M-Wave Choco dito. So para sa akin, napakagandang upgrade dito kung galing ka ng GP5. At gagamitin mo siya sa live na gig. Napakaganda nito. Kahit ito nga lang yung gamitin mo na pang gig, pwede na. Kahit wala kang ibang effects na kadalhin. Pwede na itong pang gig. Kasi kompleto na rin to, nandito na lahat. Meron siyang top tempo. Then pwede mong iset yung mga effects na gusto mo na i-on or i-off. Lalo sa ating mga foot switches, pwede kang mag-assign. Kaya sa next video natin, papakita ko rin sa inyo yung setup na gagawin ko sa kanya. Kasama yung ibang mga pedals ko. Titignan natin kung babagay ba yung tunog niya rito. Kasi nasubukan ko na yung setup na yon sa GP5. Okay naman, pero since hindi naman sila nagkakaiba, same lang din naman. Siguro yung quality nung nakuha ko dun sa GP5, ganun pa rin naman dito sa GP50. Tsaka mas maganda pa dahil mas marami tayong controls dito. Tsaka ngayon hindi na ako mahirapan sa live gig kung sakaling mag-edit man ako ng tunog ko, nung patch na kailangan. Kung meron kang gustong i-adjust, madali na kasi hindi mo na kailangang i-open yung application mo tuwing gagamitin mo siya. So yan lang muna yung ating maiksing video ng unboxing nitong ating Valeton GP50. Kita-kits tayo sa susunod na video. Maraming salamat po.